Nagtanim sila ng mga anti-personnel mine sa lupa, naglagay ng mga bariles ng aviation fuel sa paligid nito, nagpwesto ng mabigat na machine gun, at pagkatapos ay lumuhod upang manalangin, handang lumaban hanggang kamatayan. Ito ang totoong eksena sa digmaan sa Kosovo, 8 tao laban sa mahigit 1,000. Alam nilang isa itong misyon ng pagpapakamatay, ngunit kailangan nilang tumagal ng 12 hours hanggang sa dumating ang mga reinforcement. At ang 8 ito ay isa lamang watak-watak na grupo na pinagsama-sama sa huling sandali. Noong 1999, ang puwersa ng NATO, nang walang pag-aproba ng UN, ay nagsagawa ng malawakang airstrike laban sa Yugoslavia na nag-iwan ng daan-daang libong tao na walang tirahan. Ang pinakamalaking paliparan sa Kosovo, ang Pristina Airport, ang naging pangunahing target ng NATO. Nais itong pigilan ng Russia na maagaw, ngunit mahigit 20 hours ang layo ng pinakamalapit na tropang Ruso, kaya humingi sila ng tulong sa isang retiradong unit ng Alpha Team. Para sa kanilang bansa, 5 retiradong sundalo ng Special Forces ang nagpasiyang pumunta sa larangan ng digmaan. Sa panahong iyon, hawak na ng mga teroristang suportado ng NATO ang paliparan. Sinamantala nila ang pagkakataong karamihan sa mga terorista ay nasa labas, kaya nahati sa 3 grupo ang 5 at inilunsad ang pag-atake sa mga naiwan. Ang sniper na si Vera, gamit ang FRF-1 rifle, ay isa-isang pinabagsak ang mga gwardiya. Samantala, tahimik namang pinatay ng isa pang sundalo ang isang teroristang nagroronda gamit ang kutsilyong itinarak sa leeg nito. Kasabay nito, pinaslang ng 2 sundalo ang gwardiya sa 2 palapag at mabilis na sinakop ang control room. At sa ganoong paraan, nakuha ng Alpha Team ang paliparan. Pagkatapos nito, sinimulan nilang halughugin ang mga bodega ng paliparan. Samantala, may isang sundalo ng Special Forces na lumapit sa paliparan. Matapos tumingin-tingin, nakaramdam siya na may kakaiba. Paanong ang ganoon kalaking paliparan ay walang bantay? Kaya binalaan niya ang 2 pulis at palihim na pumasok upang masusing magmasid. Hindi inaasahan, nakita siya ng isang babaeng sundalo. Maya-maya, dumating din ang iba pang sundalo ng Special Forces. Ang lalaking iyon ay si Andrei, na dating sinipa palabas ng militar. Nagpatuloy sila sa paghahalughog sa paliparan, ngunit nang pumasok sila sa isang bodega, tumambad sa kanila ang nakakatakot na eksena. Malupit na pinaslang ng mga terorista ang maraming sibilyan. Habang nasa sniper overwatch, may nakapansin sa paparating na sasakyan ng mga terorista. Samantala, pilit na kinokontak ng leader ng mga terorista ang paliparan ngunit walang sumasagot. Nakaramdam si Smock na may mali kaya agad niyang pinangunahan ang kanyang grupo pabalik. Bagamat medyo madaling nakuha ng Alpha Team ang paliparan, haharapin naman nila ngayon ang mas mabangis na ganting atake mula sa mga terorista. Pagsapit ng gabi, sumugod ang mga terorista sa gusaling kinaroroonan ng mga Ruso mula sa 2 direksyon. Ngunit sa oras na makapasok sila sa lugar, na-activate nila ang mga flare. Agad na nagbigay ng utos ang leader ng grupo na umatake. Sa isang napakalakas na pagsabog, sumabog ang bombang nakalagay sa ilalim ng sasakyan at maraming terorista ang namatay. Bago pa man sila makarecover, isa pang pagsabog ang tumama sa kanila. Kalahati ng advance team ay patay o sugatan. Pagkatapos nito, pinaulanan ng putok ng mga sundalong Ruso ang mga terorista gamit ang lahat ng kanilang armas. Dahilan upang tuluyan silang magulo. Habang umatras sila, natapakan nila ang mga landmine. Ang malalakas na pagsabog ay nagpasabog din sa mga bariles ng gasolina at hindi nagtagal ay nilamon ng apoy ang buong paliparan na parang eksena mula mismo sa impyerno. Upang tapusin ang paghihirap ng mga sugatan, isa-isa silang pinabagsak ng sniper mula sa mataas na pwesto. Sa loob lamang ng maikling panahon, nabura ang buong advance force.